Awit 89, 13-15. Ikaw ay makapangyarihang bisig, malakas ang iyong kamay, mataas ang iyong kanang kamay, ang katuwiran at katarungan, ang mga saligan ng iyong trono. Ang tapat na pag-ibig at katapatan ay nagpapauna sa iyo. Mapalad ang bayan na nakakaalam ng masayang sigaw, na nagsisilakad sa liwanag ng iyong mukha, O Panginoon. Tayo po ay magpapatuloy sa pagmumuni-muni sa harap ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, Panginoon, lumalapit po kami sa iyo. Purihin ka, Panginoon. Marapat na kami ay sumamba po sa iyo, bigay ang pinakamataas na antas ng pagpupuri po sa iyo. Sumamba po sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Muli, marami pong salamat sa araw na ito, sa buhay, sa kalakasan, sa iyong biyaya, sa iyong pagpapala, sa iyong mga gagawin pa, Panginoon, sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ama, patawad, Ama, sa aming mga pagkukulang, mga kasalanang nagawa. Panginoon, patawarin mo kami sa lahat ng ito. Alam namin na ang lahat ng aming mga kasalanan na nagawa ay pinatawad mo na. Kaya nga ba, pinanghahawakan namin ang iyong pangako na sabi mo na kung sino man ang magkasala, meron kaming tagapamagitan sa Ama, at anuman ang aming mga pagkakamali, kasalanan, ang sabi mo ay amin lang itong ilapit sa iyo, pagsisihan, at makakaasa kami na pinatawad mo na, Panginoon, ang aming mga kasalanan at kami ay lilinisin sa anumang karumihan. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit po sa iyo. Patuloy namin dalangin ang aming bansa, ang aming Pangulo, sa kanyang mga desisyong gagawin. Samahan mo siya, Panginoon. Hayaan mo na ikaw ang kumatagpo po sa kanya, bigyan ng kalakasan, pagpalain mo siya, Panginoon. Sa kanyang pangunguna bilang Pangulo ng bansang ito, ay napakahirap para sa kanya, Panginoon. Subalit, naniniwala kami sa iyong pinili mo, inilagay mo, Panginoon, sa bansang ito upang maging tagapanguna namin. At alam namin, Panginoon, na ang iyong karunungan, Panginoon, ang sa kanya. Panginoon, dalayan po namin sa iyong aming gobyerno. Panginoon, hirap na rin ang aming gobyerno. Maaring iyong pinansyal niyang pangangailangan ay mababa na. Kaya hayaan mo na dalayan po namin sa iyo, ay naway muling makabalik, Panginoon, ang aming gobyerno sa kanyang kung ang pag-uusapan ay yung bagay para ang bansang ito ay makapagpala muli, Panginoon. Inilalapit po namin yan sa iyo. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang bansa namin na kung saan maraming mga nagkakasakit, marami ang nahahawa. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling at iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong kapangyarihan. Panginoon, hayaan mo na ang iyong biyaya, Panginoon, ang iyong kapangyarihan ang sumakanila. Panginoon, patuloy namin dalangin ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, mga generales, obispo, direktoryo, ang lahat ng kapastoran, ang mga pamilya ng mga pastor, ikaw ang kumatagpo. Dalayan po namin sa iyo ang lahat ng local churches na ngayong umaga ay nagbukas ng kanilang templo upang magsagawa ng pananambahan. Pagpalain mo ang bawat isa, Ama. Panginoon, dalangin namin sa iyo, Panginoon, ang aming iglesia dito naman sa Tipas. Ikaw ang kumatagpo sa kanyang konsilyo,
ang mga pastor, mga katulong ng pastor, Panginoon, ang mga leaders ng aming iglesia, ikaw ang kumatagpo, Panginoon. Panginoon, dalayan po namin sa iyo ang bawat sambahayan. Ikaw ang kumatagpo sa kanila sa anumang kanalagayan, Panginoon. Katagpuin mo sila. Ang lahat ng may mga karamdaman, hipuin mo at pagalingin, Panginoon. Kaya hayaan mo na sa umagang ito ay handa mo kami, Panginoon, sa aming pananambahan, sa bawat may bahagi, ang iyong paggabay, Panginoon, ang maranasan nila. Panginoon, marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Amen. Huwag ka nang manglulupay-pay, Diyos ang papatnubay, pakpak niyang mapagmahal, ika'y lulukuban. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa paglalakad at sa bawat landas. Diyos ang mag-iingat sa paggawa araw-araw, kundi magtagumpay sa mapanganib na daan. Siya ang kaakbay. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa paglalakad at sa bawat landas. Diyos ang mag-iingat. Ang lahat mong kailangan, siyang magbibigay. Dalangin mo'y pakikinggan, di ka tatanggihan. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa paglalakad at sa bawat landas. Diyos ang mag-iingat. Mabigat man ang pagsubok, siyang magkukup sa dibdib niya ang iyong lungkot. Lulunasan ng Diyos. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa paglalakad at sa bawat landas. Diyos ang mag-iingat. Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa, matatagpuan sa mga awit 75, 1-6. O hali kayo, tayo'y umawit sa Panginoon. Tayo sumigaw na may kagalakan sa malaking bato ng ating kaligtasan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Ang dagat ay Kanya sapagkat ito'y Kanyang ginawa. Ang Kanyang mga kamay ang lumikha ng tuyong lupa. Tayo pong lahat, o parito kayo, tayo'y sumamba at yumukod, tayo'y lumuhod sa harap ng Panginoon, ang ating manlilikha.
Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak ng buktong niya, Panginoon natin, nasa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Berheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Let's all sing. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of his robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. To the Son. Glory
Son, to the Son, glorious Son. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God. Lift up your heads, open the doors, let the King of glory come in, and forever be our God, and forever be our God, and forever be our God. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, but trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God, sing with me, how great is our God, and oh, we'll sing how great is our God. Age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. How great is our God, sing with me, how great our God, and oh, we'll see how great is our God. How great is our God, sing with me, how great is our God. Oh, we'll see how great is our God. Sing, name above all names. Name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, how great is our God. How great above all
all sing, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. An introduction to the book of Ezra. The book was written by Ezra, a priest from the family line of Aaron. Ezra was a man of faith who made a diligent study of the scriptures, and as a priest, had the responsibility to teach God's word to others. He was also a skilled copyist, a job that required meticulous attention to detail. This thoroughly researched account picks up right where he concluded the book of 2 Chronicles, following the Jewish captivity in Babylon. He wrote this book in about 460 BCE in Jerusalem. Did you know? The books of Ezra and Nehemiah were combined on one scroll. Later, though, the scroll was divided into the two books we have in our Bibles today. The book of Ezra contains 10 chapters. Chapters 1 through 6 describe the return of a small group of Jews to Jerusalem. In 537 BCE, they rebuilt the altar and celebrated the Festival of Booths, thus ending the 70-year desolation. In the following year, the foundation of the temple was laid. And although opposition halted the work for a time, the house of Jehovah was completed by 515 BCE. In chapters 7 to 10, we jump forward almost 50 years to 468 BCE as Ezra recounts his own perilous journey to Jerusalem. Upon arrival, Ezra was shocked to find that serious sins have taken place among the Jews. He approached Jehovah in public prayer, and action was taken to restore the spiritual condition of the people. As you read the book of Ezra, take note of how Jehovah fulfilled his promise to free his people from exile in Babylon,
and to restore true worship in Jerusalem. Important steps leading to the appearance of the Messiah. Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Tunay na nandoon ang kagalakan at papuri sa ating Panginoon sa patuloy nating pagsasama-sama ngayong umagang ito. Para sambahin siya, dakilain siya, at papurihan siya, at pasalamatan siya sa dakila ng pangalan. Sa umaga pong ito, mga kapatid at mga magulang, ating pong pag-aaralan ang buhay ni Ezra. Ang aking pong topic ay matatagpuan natin sa Ezra chapter 7, buong chapter 2 ito ng 7, at chapter 8, verses 21 to 23. At ang palatuunan po natin ngayong umagang ito ay matatagpuan natin sa Ezra chapter 7, verse 28. Ito po yung kahuli-hulihang chapter sa chapter 7. At sinasabi dito, because the hand of the Lord was on me. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos. Napakaganda po mga kapatid at mga magulang. At babasahin ko po sa inyo ang buong verse ng 28. Sa tulong ng Diyos, napapayag ko ang hari at ang kanyang mga tagapayo, pati ang lahat ng kanyang makapangyarihang pinuno. Lumakas ang aking loob sapagkat pinatnubayan ako ni Yahweh na aking Diyos upang tipunin at isama ang mga pangunahing lalaki sa Israel. Because the hand of the Lord was on me. Napakaganda pong isip-isipin ng bawat isa sa atin na kapag nandoon ang presensya, nandoon ang kamay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, walang imposible. Lahat po ng mga bagay ay magagawa natin sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus Kristo. At ang palatuunan po natin ngayong umaga ay matatagpuan natin sa Ezra chapter 8. At ito po ay matatagpuan natin sa verses 21 to 23. So napapayag na po ni Ezra ang hari, ang mga pinuno nito, na kanyang tipunin ang mga kalalakihan sa mga Israelita upang maglakbay sila patungong Jerusalem, upang bumalik sila patungong sa Jerusalem. At babasahin ko, nung pasimula ng maglakbay ang mga Israelita pabalik sa Jerusalem, nakadama po sila ng takot at pangamba doon sa pangpang ng ilog Ahava. Iniisip nila kung sino ang mag-iingat, papatnubay, at magtatanggol sa kanila sa kanilang paglalakbay at pabalik ng Jerusalem. Isipin niyo mga kapatid at mga magulang, iniisip ng mga Israelita kung sino ang kanilang kasama at kapiling sa kanilang paglalakbay pabalik ng Jerusalem. At ito ay nagsisilbi na doon ng kanilang takot at pangamba sapagkat kasama nila ang kanilang pamilya, ang kanilang mga anak, at dala-dala rin nila ang kanilang mga ari-arian. They had reasons to fear for their lives. At yung paglalakbay nilang yan, pabalik ng Jerusalem, ay tunay na alam naman natin na napakaraming masasagupa o ma-encounter ng mga problema. At nandoon yung kanilang takot at pangamba. At yun ang dahilan kung paano sila, dahil yung takot at pangamba sa kanilang mga buhay. We all pass through worrisome periods of danger. At nararanasan natin ang tulad ng nararanasan ng mga Israelita. Ang takot, pangamba, at kalungkutan kapag dumarating sa ating mga buhay
ang panganib. Kapag nakikita natin na very uncertain ang ating future, kapag nakikita natin ang ating mga problema ay patong-patong na, nandoon ang takot, nandoon ang pangamba at kalungkutan. Anxiety robs us of joy, peace, and health. Where do we turn in times of danger? Ito po napakalaking katanungan po sa bawat isa sa atin. Pati po sa mga Israelita sa pangunguna ni Ezra. Ito po, pag dumating itong panganib sa ating mga buhay, kapag nadadama natin ang kalungkutan, ang pagkatakot at pangamba, kanino tayo lalapit? Kanino natin ito idudulog? Where do we turn in times of danger? Pag-aaralan natin, mga kapatid at mga magulang, ngayong umaga, ang tatlong paraan na ginawa ni Ezra at ng mga Israelita noong panahon na naka-experience sila ng ganitong pagkatakot. Naranasan nila ang matinding takot, naranasan nila ang matinding pangamba, sapagkat nandoon sa kanilang paglalakbay, pabalik ng Jerusalem, ang matinding panganib. At nakikita nila, kasama nila ang buong pamilya nila, kasama nila ang kanilang mga anak, ang dala-dala nila ang mga ari-arian nila, pabalik ng Jerusalem. Naiisip nila na helpless sila. Sino ang magtatanggol sa kanila? Pag-aralan natin ngayong umagang ito kung kanino sila humingi ng tulong. Ang unang-una po, Ezra leads his people in seeking God. Pinangunahan ni Ezra ang mga Israelita, ang mga Israelita, ang kanyang mga tao para hanapin at dapitan ang ating Panginoon. Tingnan natin sa verse 21 ng chapter 8. Babasahin ko po sa inyo. Doon sa pangpang ng ilog Ahava, sinabi ko sa buong grupo na kaming lahat ay mag-aayuno at maninikluhod sa harap ng aming Diyos upang hilingin sa Kanya na patnubayan kami at ingatan sa paglalakbay, pati ang aming mga anak at ari-arian. Sila pong lahat. Doon pa lang sa simula ng kanilang journey, nandun pa lang sila sa pangpang ng ilog Ahava, nagsimula na silang mag-ayuno. Nagsimula na silang manikluhod sa harap ng ating Panginoon. Napakaganda po mga kapatid at mga magulang ng kanilang halimbawa. He looks for help in this time of danger. And he turned and seek God through fasting and prayer. Sabi nga po sa awit chapter 121 verse 7, si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat sa mga panganib, ika'y ililigtas. This was a time for desperate praying. Their lives, children, and possessions were in danger. At ganito rin mga kapatid at mga magulang, ang ating nararanasan at ating nararamdaman sa pandemic na nasa ating paligid. Very uncertain ang ating future. Napakaraming nagkakasakit na araw-araw nakikita natin ang pagtaas ng mga infected ng virus na to. At ganun pa man, meron pa rin namamatay. Marami pa rin namamatay. At ito, hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Tingnan po natin ang ginawa ng mga alagad ng ating Panginoon.
Heroes of faith have sought God in desperate times. Sabi ni Haring David, "Thy face, Lord, will I seek." At matatagpuan natin yan sa Psalm 27:8. Ano naman ang sinabi ni Isaiah? "With my soul will I seek thee." Sa Isaiah 26 verse 9. At hindi pa huhuli dyan si Daniel. Daniel said, "Seek by prayer with fasting." Daniel 9:3. Those who earnestly seek God find Him. At ganyan po dapat ang ating gawin at nasa ating mga puso at pag-iisip sa ating buhay. Sabi nga po sa Jeremias 29:13, "Kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo, ako hahanapin." Napakaganda po ng salita ng ating Panginoon dyan. Kung kapag hinanap niyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Ngunit ano po ang gagamitin natin? Yung ating pong puso. Kung buong puso ninyo ako, hahanapin. Mga kapatid at mga magulang, patuloy natin katagpuin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng mataimtim at mapagpakumbabang panalangin. Ang pangalawa po, Ezra leads his people in surrendering to God. Sumuko pa talaga, sumuko sila sa ating Panginoon. Sa ganitong sa ating nararamdaman at nararanasan sa atin sa panahon ngayon. Alam na ng bawat isa sa atin. Alam na, lalong-lalo na po ang mga namumuno ng lahat ng bansa. Wala po tayo talagang magagawa. Na mahina at may hangganan ang tao dito sa sanlibutan ito. Wala po tayong magagawa kung wala ang Panginoon sa ating mga buhay. Ezra leads his people in surrendering to God. Sabi nga po sa verse 22, "Nahihiya akong humiling sa hari ng mga kawal na magbabantay sa amin laban sa mga kaaway habang kami naglalakbay. Sapagkat nasabi ko na sa hari na pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya." Pinapatnubayan ng aming Diyos ang lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Napopuot siya at nagpaparusa sa mga nagtatakwil sa Kanya. The temptation is to look to people for help instead of to God. Pwede silang tulungan ng hari. Pasasamahan lang sila ng hari sa kanyang mga magigiting na mga sundalo at sasamahan sila sa kanilang paglalakbay pabalik ng Jerusalem. At nandoon, mawawala na yung takot at pangamba nila kasi may mga bodyguards na sila. Nandoon ang mga sundalo ng hari. Pero sa kanilang sitwasyon, yung patotoo, yung testimony sa Diyos kay Yahweh ay mas mahalaga. At sinabi ni Ezra ang kapangyarihan ng Diyos. They had testified of God's faithfulness in their lives. They chose to risk all on God. Mga kapatid at mga magulang, ganoon din ba ang ating gagawin sa panahon ng pandemic at mga krisis na dumarating sa ating buhay? Do we trust God or humans when the situation is serious? Mananangan ba tayo sa sarili nating kakayahan? Mananangan ba tayo sa sarili nating mga ari-arian? Mananangan ba tayo sa ating kapwa para tayo ay tulungan sa oras ng ganitong sitwasyon?
Tayo ba'y magtitiwala na tutulungan tayo ng Panginoon sa panahon ng pangangailangan? Do we trust God na tayo tutulungan niya? Nandun ba yung ating pananampalataya? Nandun ba yung ating pagtitiwala at paniniwala sa Kanya na tayo tutulungan ng ating Panginoon kapag tayo lumapit sa Kanya? Handa ba tayong magpatotoo? Ibigay yung ating testimony tungkol sa katapatan ng Panginoon, katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Yung buhay ba natin ay nagiging testimony o patotoo? Yung pamumuhay natin sa sanglibutan ito ay nakikita ba doon sa ating pamumuhay ang ating Panginoon, ang katapatan ng Diyos sa ating mga buhay? Mga kapatid at mga magulang, yan po ang tatlong yang katanungan yan ay nasagot sa pamamagitan ng mga patotoo, testimony ng bawat kapatiran natin sa ating iglesia sa Tibas. Kapag aming family ay nakakarinig ng mga testimony na nanggagaling sa ating kapatiran, sa ating iglesia, na sa panahon ngayon ng pandemic o ng krisis sa ating mga buhay, ay nandoon ang katapatan ng ating Panginoon sa kanilang buhay at hindi niya tayo pinababayaan at iniiwan lalong-lalo na sa panahon ngayon. Patuloy ang kamay niya, mapagpalang kamay niya na humahagod sa ating mga pangangatawan para paigihin, pagalingin, o bigyan ng lunas ang ating mga karamdaman. At nandoon ang kanyang paggawa sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na doon sa mga nawalan ng trabaho, doon sa nagigipit sa panahon ngayon. At nakita ng bawat isa sa atin, sa bawat patotoo ng ating mga buhay, pinangungunahan tayo ng ating Panginoon. Nandyan ang kanyang pag-iingat. Nandyan ang pangangalaga. Nandyan ang kanyang mapagpalang kamay, ang banal na presensya niya sa ating mga buhay. At kailanman, pandemic man o hindi, kailanman hindi niya tayo pababayaan o niiiwan. Ang pangatlo po, God saves Ezra and his people. Dahil sa kanilang pagtitiwala, patotoo sa kanilang mga buhay, dahil sa kanilang pananampalataya na hindi sila pababayaan ng ating Panginoon, iniligtas ni Yahweh si Ezra at ang mga Israelitas at nakabalik sila sa Jerusalem at nalampasan nila ang lahat ng panganib na kanilang daraan. At sabi nga sa verse 23, Ezra 8, verse 23, nag-ayuno nga kami at hiniling sa Diyos na nakuhay kami ingatan at pinakinggan naman niya ang aming kahiling. God meets His people where they are. Patuloy tayong kinakatagpo at sinasamahan ng ating Panginoon saan man tayo naroroon, anuman ang kalagayan natin sa ating buhay. At laging isa-isip natin na hindi niya tayo iiwan, hindi pababayaan. At higit sa lahat, patuloy siyang nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Sapagkat iyon ang kanyang pangako sa atin. He will surely respond to our seeking. He will surely hear our prayers if we continually seek our Lord Jesus Christ. Kapag patuloy tayong lumalapit, patuloy tayong nananalangin sa Kanya. Patuloy natin pinagbubulay-bulayan, pinag-aaralan ang Kanyang mga banal na salita.
sapagkat ito ang kasagutan niya sa ating mga tanong. Yung kanyang mga salita, yung araw-araw nating pinag-aaralan, araw-araw nating binabasa at natatagpuan ng bawat isa sa atin ang katapatan niya sa bawat isa sa atin. These texts pictures our salvation o ang ating kaligtasan. We were in danger because of our sin. But for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Shall not perish. But have everlasting life. At sabi nga po sa verse 17, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world. John 3:16 and 17. Mga kapatid at mga magulang, iyan po ang patuloy nating panghawakan. Yung katapatan ng ating Panginoon sa atin. Ang kailangan lang niya ay patuloy tayong manampalataya at manalig sa Kanya. Sa sitwasyon natin ngayon, talagang very uncertain ang ating future. Sabi nga, fear grip our hearts over the future. Hindi natin alam. Hindi natin alam ang kinabukasan. At hindi natin alam kung kailan pipigilin ng ating Panginoon itong pandemic na nararanasan natin. At alam ng bawat isa sa atin na kapag tayo ay namuhay na ng naaayon sa kanyang kagustuhan, naayos na niya, muli ang sanglibutan ito. Nandoon na ang ating disiplina, nandoon na ang ating obedience, nandoon na ang ating pagsunod sa Kanya. Sigurado, pipigilin niya ang pandemic. We should continue to sought the Lord and found Him through faith in His Son, Jesus Christ. We were in danger because of sin. Fear gripped our hearts over the future. We should sought the Lord and found Him through faith in His Son, Jesus Christ. Patuloy natin lapitan siya. Patuloy tayong manalangin sa Kanya, magsumamo sa Kanya, manikluhod sa Kanya, at patuloy niya tayong kakatagpuin kung saan man tayo. Sa panahon natin ngayon at sa pandemic na kinakaharap ng bawat isa sa atin, let's focus on 3 things. Mga kapatid at mga magulang, itong 3 bagay na ito, ituon natin ang ating mga sarili, ituon natin ang ating mga pag-iisip sa 3 bagay na ito. Unang-una po, God's grace, ang biyaya ng ating Panginoon na patuloy na ipinagkakaloob sa bawat isa sa atin. Ang pangalawa po, God's faithfulness, ang katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Alam naman natin, hawak niya ang ating mga buhay. Hawak niya lahat. At siya ang patuloy na nagbibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan. Ang pangatlo po, God's goodness. Ang kabutihan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Lagi nating tatandaan, God is good all the time. Diba? All the time, God is good. Mga kapatid at mga magulang, sa patuloy na mga biyaya, katapatan, at kabutihan ng ating Panginoon, lahat po tayong mga anak niya, lahat po tayong mananampalataya, ay malalampasan po natin miski anong panganib o krisis sa ating mga buhay. Napakaliit po itong pandemic, napakaliit na bagay po sa ating Panginoon na makapangyarihan, in control ng lahat ng bagay. At alam ng bawat isa sa atin
Doon lang dapat ang ating pananampalataya, pananalig sa Kanya. Maraming pong salamat at tayo po ay manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat sa maikling mensahe niyo po sa aming Panginoon ngayong pong umagang ito. Maraming pong salamat sapagkat kayo ang patuloy na nag-iingat, nangangalaga, tumutulong at sumasama sa bawat isa sa aming Panginoon. Maraming pong salamat sapagkat alam ng bawat isa sa aming Panginoon ang iyong mga biyaya, ang iyong katapatan, at iyong kabutihan sa aming mga buhay. At itong lamang ay tamang-tamang panghawakan namin, Panginoon, sa aming pamumuhay sa sanlibutan ito. Lalong-lalo na kapag kami humaharap sa anumang mga panganib o krisis ng aming mga buhay sapagkat alam ng bawat isa sa amin na hindi mo po kami iiwan, hindi pababayaan. Panginoon, wala kaming magagawa sa aming mga buhay kung wala ka sa aming piling. Manatili ka po sa bawat isa sa amin. Patuloy mo po kami puspusin ng banal na Espiritu Santo. Alalayan at alagaan, Panginoon. At ang kagustuhan mo, ang view mo, Panginoon, ang patuloy na masunod sa aming mga buhay. Ang lahat ng ito ay aming dinadalangin sa matamis, makapangyarihan, at mapagmahal na pangalan ng aming Panginoon, Jesucristo. Amen. Panginoon, ang nais ko, kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon, kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang, mananatili sa iyong dilim at sasambahin ka sa dakong lihim, mananatili sa iyong dilim nang masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ang ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago. Pangako
Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, Ama, narito ang iyong mga anak. Ang ilan sa kanila ay nagdaos ng kanilang kaarawan. Ang ilan ay nagdaos ng anibersaryo ng kasal. Ang iba naman, Panginoon, ay nakatanggap ng kakaibang pagpapala na mula po sa iyo. Panginoon, hayaan mo ng iyong biyaya, pagpapala, kalakasan, ang patuloy na sumakanila, Panginoon. Kaya nga ba, sa ganitong kalalagayan, sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong lingkod sa kanilang mga ulo, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Araw na kung saan itunuro mo sa amin na kami ay makapanambahan po sa iyo. Purihin ka, Panginoon, sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong salita na aming napag-aralan. At hayaan mo ng iyong biyaya at pagpapala, Panginoon, ang patuloy na maranasan ng bawat isa po sa amin. Sa pagkakataong ito, sa pagtataas ng kamay ng iyong lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Ama, ang pakikipisan ng banal na Espiritu, ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unido Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nagkakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong August 16, 2020, sa atin pong Sunday Worship Service, ang nagbigay po ng mensahe, Predigador June Pagsisihan, ang tanging awit, Brother Mark Robin Ruga, ang praise and worship sa pangunguna ni Brother Erin Lantan, at ang atin pong mga hymns leader, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. Ang voice leader naman po natin ay si AP Joey Talampas, at ang prayer and benediction sa pangunguna ng ating pastor, Fermin Lantan. Sa atin pong Family Midweek Worship and Prayer Meeting ngayon pong August 20, 2020, ito po ay sa ganap na 7:30 po ng gabi. Ang magbibigay po ng mensahe, Sister Grace Cayabyab. Ang magpapatotoo at magpapasalamat, Sister Lizelle Filio at Brother Miko Magbalana. Ang praise and worship po sa pangunguna ni Sister Waning Manyoska. Hymns leader po, Sister Wendy Encabo. Opening prayer, AP Edbay, at ang benediction, Pastor Fermin Lantan. Makikita din po natin sa ating mga screens ang magiging speakers for the month of August to September. Ito po ay for our Family Midweek Worship and Prayer Meeting. Ang lahat po ay patuloy na inaanyayahan na dumalo at sumama sa ating pong Sunday School every 8 a.m.
Ang gabay po sa Sunday School at Zoom link ay papadala po sa TUC Members Chat Group. Sa atin naman pong Sunday Worship Service sa August 23, 2020, ang magbibigay po ng mensahe, Assistant Pastor Jojo Ofilio. Ang tanging awit, Sister Christian and Micah Pagsisihan. Ang praise and worship naman po sa pangunguna ni Brother G-Boy Ocol. Ang atin pong hymns leader, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. At ang voice leader naman po, Sister Olin Nieva. Paalala po mula sa M13 Club, ang atin pong mga ikapu ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account number 0203-179065. Ang account name naman po ay Tipasolida Church. Ang deposit slip ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Aside po sa pagde-deposit, ang atin pong mga ikapu ay pwede rin pong ibigay via cash. Iabot lamang po ito sa tahanan ng atin pong kapatid Dr. Nep Ordonez, lakipan ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin sa ating mga screens ang atin pong schedule for our Bible reading and reflection. Patuloy din po tayong makiisa sa atin pong prayer time. Ito po ay sa ganap na 9 a.m., 3 p.m. at 9 p.m. Atin din pong batiin ang ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa linggong ito. Ngayon pong August 16, Sister Delia Baladhay. August 16 din po, Brother Kian Ocol. At August 17, Brother TX Barakiel. Para po sa mga kababaihan, magkakaroon po kayo ng District Fellowship. Ito po ay ngayong August 16, 2020, 2 p.m. po yan via FB Live. Ang magiging speaker po, DS Pastor Richard Buenaventura.